Unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Kasama po natin ngayon ang Bikaryato ng San Juan Bautista na binubuo ng dalawang munisipyo, Taytay at Angono. Kaya mag-attendance po tayo para makilala natin ang mga delegation. Pwede po bang tumayo ang lahat ng mga parokya na galing ng munisipyo ng Taytay? Taytay, palakpakan po natin. Munisipyo. Salamat po. Kayo naman, ang parokya na mula naman sa munisipyo ng Angono. Angono, palakpakan po natin. Kayo naman, siyempre, sa host mula sa lungsod ng Marikina. Tayo po kayo. Tayo po kayo. Salamat po. Kayo naman, may tatanong ako pero huwag kayo magsisinungaling. Nasa harap tayo ng Diyos. Tumayo ang mga parishioners mula sa munisipyo ng Taytay na mga mayayaman. Mayayaman. Tumayo kayong lahat. Ulitin ko po, for the second time around, tumayo nga po ang mga parishioners mula sa mga parokya ng munisipyo ng Taytay na mga mayayaman. Walang mayaman sa Taytay, panay mahirap. Kayo naman sa munisipyo ng Angono, tumayo nga po ang mayayaman. Wow! Mayayaman. Walang mahirap, mayayaman. Kayo naman, pwede po bang tumayo ang mga taga-lungsod na Marikina na mga mayayaman? Hindi ko po sabing sumigaw, tumayo lang ang mayayaman. Kayo mga tagalungsod ng Marikina, tumayo kayo. Bakit kayo mayaman? Ano-ano ang inyong mga kayamanan? Sasagutin natin yan sa ating pagninilay. Si Alexander the Great, the king of the ancient Greek kingdom of Macedonia, nung siya po ay nasa banig ng karamdaman, tinawag niyang lahat ang kanyang mga general. Alexander the Great, the king of Macedonia. Dahil mahinang-mahina na siya at alam niya na malapit na siyang pumanaw. Pinulong niya ang kanyang mga general at tinagubilin niya ang kanyang tatlong mahalagang paalala na gagawin sa kanyang bangkay kapag siya ay pumanaw. Unang paalaala, ang sabi ni Alexander the Great, ang magbubuhat ng kanyang kabaong ay lahat ng mga physicians, mga manggagamot. Unang paalaala. Ikalawang paalaala, ang sabi niya, ang lahat ng kanyang kayamanan, magagintod pilak, ay sasaboy sa daan habang ang kanyang funeral procession ay nagaganap. Ikatlo, ang sabi niya, ang kanyang dalawang kamay ay nakalaylay sa kabaong at nakikita ng madla. Ulitin natin, ang unang paalaala, ang lahat ng mga physicians ang magpapasan ng kanyang kabaong. Ikalawa, ang kanyang mga kayamanan, magagintong pilak, ay sasaboy sa daan na dadaanan ng kanyang funeral procession. At ikatlo, ang kanyang dalawang kamay na walang hawak ni ano paman ay nakalaylay sa kanyang kabaong. Bakit kaya?
Ano ang dahilan? Unang dahilan kung bakit ang mga manggagamot ang magpapasan ng kanyang kabaong, ang sabi niya, upang ipamulat na kahit maraming manggagamot, magaganap ang kamatayan. Ikalawa, bakit isasaboy ang lahat ng kanyang kayamanan katulad ng ginto at pilak sa kanyang dadaanan ng funeral procession? Dahil hindi niya ito madadala sa kanyang huling hantungan. Ikatlo, bakit nakalaylay ang kanyang wala ni anumang hawak-hawak? Sapagkat para sa kanya, ipinanganak siya na walang-wala at mamamatay siyang walang-wala. Sa October 28 po, ako ay magdiriwang na ng ika-16 na taon bilang pari. October 28. At sa loob po ng 16 na taon bilang pari, wala pa po ako nababasbasan na labi na nasa kabaong na makikita na hawak-hawak ng namatay ang kanyang passbook. Wala pa. Wala pa po akong nakikita na bangkay na kung saan nakarolyo ang titulo ng mga kalupaan. Wala pa po. Wala pa po akong nakikita ng susi ng kanilang luxury cars ay hawak-hawak ang susi na remote na nakashoot sa daliri ng pumanaw. Wala pa po. Wala pa po ako nakikita na bangkay na kung saan nakasuot ang lahat ng medalya, the certificates of merits. Wala pa po. Pero minsan, napansin ko, sa isang patay, meron nakabilot na 1,000. Gusto ko pong tanongin sa mga kaanak kung bakit 1,000. Bakit kaya? May pamasahe ba sa langit? May MRT ba? May UV ba? Ano nga kaya? Bakit 1,000? Ngunit karamihan, nakikita ko, ang rosaryo'y nakapalibot sa 2 kamay ng pumanaw. Kayamanan. Noong September 7, sa kauna-unang pagkakataon sa pamumuno ng ating Papa Leon ika-14, tadagdagan ng 2 kabataan ang hanay ng mga banal. San Carlo Acutis at saka si Pier Giorgio Frassati. Nung linggo, nadagdagan na naman ang hanay ng mga banal, ika-19 na Oktubre. Sina Bartolo Longo, Italian, dating anti-papal, sumasama sa anti-papal demonstration, atheist, at minsan na naging satanist, at nagkaroon ng conversion. At sabi ni Juan Pablo Ika nung siya ay pinatify, he is the apostle of the Rosary. Si Ignatius Shokrala Maloyan, doon pang panahon ng Ottoman Empire.
Armenian. Ikatlo, si Peter To Roth, isang laikong katikista mula naman sa Papua New Guinea. Jose Gregorio Hernandez, isang manggagamot mula sa Venezuela. Si Maria Troncaiti, Salesian sister, pinanganak sa Italia, naglingkod sa Ecuador. Si Maria del Carmen Rendiles Martinez, Venezuela. Walang kaliwang kamay, nakaprosthetic. Ngunit hindi inantala ang kanyang disability, naging madre, servants of the Eucharist. Si Vicentia Maria Palloni, Italiano, founder of the Sisters of Mercy of Verona. Hinanap nila ang tunay na kayamanan. Natagpuan nila ang tunay na kayamanan at nagpapasasa sila sa tunay na kayamanan. Sa unang pagbasa ating napakinggan ang kayamanan ni Abraham. At ano nga ba ang kayamanan ni Abraham? Ang kayamanan ng pananampalataya na nagpapawalang sala. At dito naman sa Ebanghelyo, naway matagpuan natin ang tunay na kayamanang makalangit katulad ni San Pablo de la Cruz. At ang sabi niya, heaven is worth everything. Binanggit ng inyong patron, Saint Paul of the Cross. Heaven is worth everything. Naroon na sila sa kayamanan sa langit. Kasama na sina San Felipe Neri, kasama sa kayamanan sa langit San Lorenzo Ruiz, San Antonio de Padua, San Jose Manggagawa, at ang ina ng kayamanan ng langit, ang ating mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang kabiyak, at doon sa langit, naroroon ang Kristong Hari. Mga kapatid, katulad ng lahat ng mga banal, matagpuan nawa natin ang tunay na kayamanan. Ang kayamanang hindi masisira ng tanga, ang kayamanang walang katumbas, ang kayamanang walang hanggan, ang kayamanang hindi mabubura ng panahon, ang kayamanang magpasawalang hanggan. Ngayon, mga kapatid, pakitaas ang kamay ng mga mayayaman. Bakit yung iba hindi pa tumataas? Hindi pa ba ninyo natatagpuan ang tunay na kayamanan? Ulitin natin ang tanong. Sino ngayon ang mayayaman? Pakitaas ang kamay. Salamat sa Diyos.